Alamin naman natin ang mga kaganapan sa mundo ng international sports scene sa reporter teammate Carl Velasco. Tuluyan ng lilisanin ni dating NBA star Dwight Howard ang mundo ng professional basketball matapos ang desisyon nitong pagretiro nitong nakaraang linggo. Iyan ang opisyal na inanunsyo ng 3-time Defensive Player of the Year sa kanyang social media account, kung saan sinabi nitong lilisanin niya ang basketball matapos ang 2 dekada nitong paglalaro para sa iba't ibang koponan upang pagtuunan ng pansin ang kanyang pamilya at sarili. Huling naglaro ang 40-year-old sa Dubai International Basketball Championship para sa Philippine team na Strong Group Athletics, kung saan tinulungan ito ang koponan na makatungtong sa finals ng nasabing torneo. Samantala, sa kanyang 18 taon sa liga, nakapagtala ito ng career averages na 15.7 points, 11.8 rebounds, 1.8 blocks, at 1.3 steals. Hawak din ni Howard ang 8-time All-Star selections, 8 All-NBA First Team selections, 5 All-NBA Defensive First Team selections, 3 Defensive Player of the Year awards, at NBA champion noong 2020 season. Sa basketball pa rin, naiuwi ng Minnesota Timberwolves ang panalo kontra sa Golden State Warriors 127-117 sa isang Western Conference duel nitong nakaraang linggo. Patuloy ang magandang season ng Midwest powerhouse na Timberwolves, kasabay ng MVP-like season ni superstar guard Anthony Edwards na pinangunahan ng koponan patungo sa panalo. Isang masterclass 42 points ang bit-bit-bit-bit ng 24-year-old na sinamahan pa nito ng 8 rebounds, 5 assists, 1 steal, at 1 block. Humalili naman si French big man Rudy Gobert na nakapag-ambag ng 18 points, 9 boards, 2 assists, at 1 block. Samantala, hindi naman sumapat ang team high 25 points ni Brandon Podziemski na gumawa rin ng 10 boards at 2 assists. Dahil sa nasabing panalo, umangat na ang kartada ng Timberwolves. Hawak ang 41-26 win-loss record. At sa football, hawak na ng reigning European champions ng Paris Saint-Germain ang bentahe kontra sa English football powerhouse na Chelsea sa unang leg ng round of 16 ng UEFA Champions League nitong nakaraang linggo. Isang 5-2 win ang naiuwi ng Parisians matapos itong mahigitan ng depensa ng Chelsea sa full time. Sa unang 10 minuto ng laban, agad na kumamada ng goal si PSG forward Bradley Barcola para ibigay sa koponan ang buhay naman ng goal. Bago matapos ang first half, dinoble ni reigning Ballon d'Or winner Ousmane Dembele ang kalamangan ng Capital Club matapos paglaruan ang Chelsea defense. Pagdating ng second half, triniple ni Portuguese star Vitina ang lamang na PSG nang magpakawala ito ng isang chip shot. Bago matapos ang laban, 2 daggers pa ang pinakawalan ni Vicha Kvaratskhelia, dahilan para tuluyan ng hindi makabangon ng Chelsea at makuha na ng Eurochamps ang panalo at kalamangan sa leg 1 ng nasabing torneo. Sunod na magtatapat ang dalawa ngayong darating na Miyerkules, naggaganapin sa bahay ng Chelsea na Stamford Bridge sa United Kingdom. Carl Velasco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.